Good afternoon mga ka-livestock. Welcome back to my channel at Chard TV Livestock Farming. Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-gawa ng video mga ka-livestock dahil sa health issue natin tsaka work related issue. So hindi tayo nakapagawa ng content na may vlog natin sa YouTube channel natin mga ka-livestock. Mga ka-livestock, this is my newly weaned piglets. 11 heads ito. Ayan po. Hiniwalay namin ito ngayong araw lang. Actually, hindi pa ito umabot ng 30 days mula ng pinanganak sila. This is only 25 days. Hiniwalay na namin kaagad dahil nakita namin na kaya na nila, makasurvive na sila without depending sa milk ng mama. Tsaka yung mama din magagalit na sa kanila, nakukulitan na dahil malalaki na sila. Sa biruin mo 11 heads, so nakukulitan na yung mama, parang binula-bula na yung iba. So I decided to ihiwalay na ito ng maaga. And of course makikita natin nandun talaga yung good appetite nila. Of course gamit pa rin natin na feeds mga livestock, ultra pack. Actually ano na ito, starter agad, starter na, hindi na ako na gumamit ng pre-starter. Wheat feeding pa rin yung sistema natin dahil very important kasi talaga yan sa mga bagong walay na biik na wheat feeding. Iwasan muna natin mag dry feed dahil yung intestine nila hindi pa sanay mag-digest sa mga sa feeds, kaya mainam na wheat feeding yung type of feeding na i-administer natin sa kanila. And of course basically magturok din tayo ng B-complex sa kanila bago natin ilipat sa pin. Basic talaga yan mga ka-livestock. If you can observe mga ka-livestock, wala akong nipple drinker kasi hindi ito nasanay doon sa parawing pin, kasi yung parawing pin ko walang nipple drinker yung mama, kaya natural lang yan, may parang baul lang dyan na cemented, nilagyan ng tubig. It's all natural mga livestock. Hindi naman sabi nung iba nadudumihan daw yan. Of course nadudumihan talaga yan kasi mahapakan nila. Maganda talaga sana yung nipple drinker, kaso lang hindi ito nasanay, kaya hindi na ako nag nipple drinker. Ginagawa ko lang dyan, lagi lang nililinisan, hindi masyadong ibabad yung tubig, yung parang maubos lang talaga nila. Anyway, nandito lang naman ito malapit sa bahay ko, palagi talagang chine-check. Tapos sa gabi kasi mahaba yung oras, kinaumagahan, kaya damihan lang yung paglagay ng tubig. Ganun lang yung system ko. Maganda din naman. And mga livestock, huwag din natin kalimutan na magpurga din tayo sa mga bagong walay na biik. But ito, hindi ko pa ito pinupurga. Magbibilang muna ako after 1 week. After 1 week pwede ko na silang purgahin. Marami namang available na pamurga mga livestock na mabibili natin sa
mga aggregate nga, kayo na lang bahalang mamili. Sa akin, pamamaraan ko, inahalo ko sa feeds para hindi nila mapansin, kasi pag ilagay sa tubig dyan sa painuman, hindi nila inumin yung tubig kasi may panlasa din tong mga baboy, kaya hinahalo ko lang sa pagkain. And yun lang mga ka-livestock, gagawin lang natin yung mga sa palagay natin na magandang gagawin sa pagpapalaki natin ng mga biik, nang sa ganun mabilis lang lumaki at hindi sakitin. And of course, sa pagpapalaki ng mga baboy, hindi talaga biro kung gagastusin natin dito. Kailangan may pundo talaga tayo dito, paglaanan talaga natin, lalo na ngayon na mahal na price ng feeds, but sulit naman dahil mataas na rin ang bilihan sa live weight. Yan ang kagandahan mga ka-livestock pag hindi ka tumitigil sa pag-aalaga ng baboy. Kasi pag titigil tayo, hindi tayo makachimpo sa mahal na presyo. Kasi ako hindi ko pa talaga nasubukan na makatama ng medyo malaki-laking kita dito. Yung iba, ilang beses nang tumama dahil hindi sila tumigil. So dito sa baboy, kailangan mahaba din pasensya natin dito. Huwag nating bibiglain. Yun nga, hindi tayo mainip. Huwag nating bumbahan ng pagkain. Kasi magkakaroon din yan ng diarrhea. Kasi kahit bumbahan natin yan sa pagkain, hindi rin yan lalaki kaagad. Kasi sumusunod nga sa edad ito. Sumusunod talaga sa edad mga livestock. Huwag kayong maniwala na biglaan na lang yung bumulusok yung paglaki. May kumbaga mayroong growth stage talaga sila, sumusunod sa edad. Sundin lang natin yung mga feeding guide sa mga iba't ibang feed company na sa sako naman nila yun kung ano na naman ang ipakain natin sa mga ganong edad na nila. At huwag lang nating kalimutan na pag change feed, dahan-dahan talaga. Dahan-dahan nating i-introduce yung feeds na ipapalit natin. Very basic din talaga yan para hindi nila mapansin na kumbaga yung lasa ng feeds na ipapalit natin, unti-unti nilang ma-adapt at ma-absorb. Nang sa ganun, hindi masisira yung appetite nila. Ganun lang naman mga ka-livestock. And I'm sure, alam din ninyo ito, lalong-lalo na sa mga matagal nang nag-aalaga ng baboy. Kaya yun lang, patuloy lang tayo. Kung happy kayo sa ganitong other side of pagkikita natin, so kailangan pagtiyagaan talaga natin. Kailangan magtiyaga talaga tayo dito. Wala namang ibang na hindi natin pagtiyagaan. Kailangan talagang tiyaga, sipag at tiyaga talaga mga livestock. Tsaka pasensya, virtue talaga natin dito ay patience. Yun talaga ang pinaka-importante. Maraming salamat nga pala sa mga lahat ng nagtangkilik sa mga previous video ko, sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko. Thank you so much sa inyong lahat. At patuloy lang tayo sa pag-aalaga natin ng baboy. At hindi lang rin sa baboy at sa iba't ibang klaseng hayop.
And that's all mga ka-livestock. Sana malulusog at ganadong kumain din ang mga alaga niyong baboy. Happy livestock farming po sa ating lahat. Mabuhay tayong lahat na magbababoy. That's all and good day.